Sabi, pamilyang yan, mamamatay. Yung mga sa tingin nyo dapat makasuhan sa ICC base sa mga nalalaman nyo, no? Kung kayong tatanong ngayon, sino sa tingin nyo mga dapat litisin ng ICC at mapanagot po? Isa-isahin po natin. Ano ba? Si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Who else? O siya lang po ba? Siyempre, si Bato de la Rosa, ang isa sa mga ang author ng Tokhang. Ang tawag ko nga sa kanya is the father of Tokhang in Davao City. At si Sara naman ay ang nanay ng Tokhang. Okay. Nabanggit nyo nanay ng Tokhang, no? Medyo sige, pag-usapan natin meron pa kayo dadagdag? So, Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa, Sara Duterte. Kung pinag-uusapan yun pong kasong i-final nyo sa ICC. Kung saan po kayo star witness. Yung tatlo po, yung tumbok dapat. Tama po ba? Yes. Silang tatlo po. Okay. Pag-usapan natin itong si Vice President Sara Duterte. Kasi nung nagsalita kayo, di ba kinausap kayo ng Vera Files ni yung journalist po, si Mr. Antonio Montalban. So, meron kayong series na ginawa sa kanila, no, conversations. And dun po sa isang conversation, idinawit nyo po si Sara Duterte. Okay? So, ang sagot dyan ni Sara Duterte, bakit daw bigla nasama yung pangalan niya? Sabi niya, bago ang script na ito, ni minsan hindi raw naugnay ang kanyang pangalan sa issue na ito. Tapos maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan niya sa issue ito para maging akusado raw siya sa ICC. Ang para lumalabas, isinama niyo lang siya. Ano po ba yung sagot niyo dyan? Ang sagot ko dito, dapat malaman ni Mayor Inday Sara na February 2020, sinama ko na ang pangalan niya sa International Criminal Court sa sinabit kong handwritten supplemental communication. Sa katotohanan lang, hindi pa siya vice president at that time. So, hindi lang niya alam. Ngayon, nalaman niyo na, is harapin niyo naman kung mayroon na kayong natanggap na subpoena or what, at magharap-harap tayo para malaman kung sino ang sabi sa atin ng katotohanan. At saka dinawit lang kita dahil politik. Hindi naman ako politiko. So, hindi to kaugnay doon sa dahil vice president na siya. So, kailangan isama nyo. Hindi po. Okay. Again, balikan ko ng konting binanggit ko po kanina. No? Kasi nag-iba na po yung political atmosphere. Alam niyo naman na nag-aaway na po yung mga miyembro ng unit team. Syempre, ang posisyon nila Duterte, hindi kami haharap dyan sa ICC. Kung gusto nyo kaming kasuhan dito sa Pilipinas. Hindi ba viable ngayon kasi iba na yung presidente, hindi naman nila kakampi technically na, di ba? Mukhang umasim na po yung relasyon. Baka pwede naman silang mapanagot dito sa Philippine courts kung nag-iba na naman po yung ihip ng hangin ng politika. What do you think po? Well, I hope nag-iba ang hangin ng Pilipinas, pero pagka-korte sa Pilipinas, walang mangyayari diyan. Katulad din sa ginawa ni Mayor Duterte sa Davao City, bakit may nag-imbestigar ba sa kanyang bugos na drug war? Sa mga pinagpapatay niya ng mga tao? Walang mag-imbestigar dahil umiikot ng narkomani ni Duterte. Triad . So, lalo pa ngayon nga naging presidente siya ng Pilipinas. So, sabihin man natin na ibang presidente, pero sa pagkakilala ko sa kanya personally for more than 20 years, nandiyan pa rin ang impluwensya niya. Walang hustisya sa Pilipinas except in ICC. Okay. You mentioned po na kilala niyo siya for more than 20 years. Dito sa mga binibitawan niyang salita, binabanatan niya na si Bongbong Marcos, nag-iingay siya, no? Ano po ba yung basa niyo dyan? Kasi tama ba yung suspecha ng iba na baka nakakaramdam na ng takot sa pagkakakilala niyo po sa dating Pangulo? Ano po ba yung basa niyo dyan? Well, sa pagkakilala ko kay Mayor Rodrigo Duterte is matakutin. Matakutin siya at saka walang alam sa batas ito. Hilig lang siyang magpapatay, magbayad, kanyang mga kasinungalingan, gamit
ang kanyang mga bayad na mga media sa Davao City. Pasensya na po ha. So, matakutin siya sa ngayon is ginagawa niya ito dahil meron siyang, pagbasa ko dito, meron niyang ibang behind the scene na plano. Kaya ulit-ulitin Tulad po ko, ng ano? Ano yung mga binabanggit nyo tingin yung behind the scenes sa plano? well, isa yan sa mga behind the scenes sa mga plano ni Duterte. Nung araw sa Davao City, is siyempre ang death squad niya. Then isa si Bato de la Rosa. So, Hindi, yung ngayon yun na po. po. Ngayon po, meron ba kayong, akala ko you're talking about behind the scenes sa mga galawan ngayon. Sigurado may plano yan si Mayor. Iba ito pagka siya na ang magiging kalaban mo. Talagang gagawa ito ng katraidoran talaga. Hindi ito lalaban na parehas o harap-harapan na legal. Hindi po. Hindi, gagamit yan ng narkomani at mga tauhan ng trial. Okay. Isa-isahin po natin ng iba pa mga dinawit nyo rito, no? Kasi public record naman yan, no? Dahil nyo, inakusahan nyo sila publicly. So, yung kay Sara Duterte, ano po ba ebidensya nyo? Kasi sinabihan nyo siya na nanay ng tokhang. What exactly did you mean? Kung hindi ko nagkamali, February ng 2012, nung naupo si Bato de la Rosa as police chief ng Davao City Police Office, pinatawag niya ako doon sa kanyang opisina at saka in-advise niya ako na bulgar na ginahimo ninyo to, sabi ni Mayor Inday. Bulgar na daw, samok daw pirmi ang media. So, nakapag-isip ngayon si Sara na i-abduct na lang ang mga target personalities sa kanyang illegal drug campaign, separate sa style ng kanyang tatay na riding in tandem. Ang kang Sara, kaya na-imbento ni Bato de la Rosa ang tokhang, meaning tok-tok hangyo. Pag nadala ang target, i-abduct ito at ilibing sa Laon Quarry. Ito po ang mga diferensya sa mag-amang ito. So yung tokhang ano po, sorry. Go ahead po. Ang ebidensya ko po, nung nag-instruction sa akin, kasama ko si SPO4 Sunny Benaventura, mismo si Mayor Sara Duterte, na ayaw na nagamitan ninyo ang POSIL nga style sa binisaya niyang instruction sa amin. I-abduct ninyo ang target o niya ilubong ninyo para missing lang ang magiging kaso. At ito ang Oplan Tokhang. Nangyari po ito sa Davao City. Nung binigay yung alleged instructions po, sino-sino po yung present? Who can corroborate your account? Yes, SPO4, Sunny Benaventura. Siya ang kasama ko. Nasaan na po ba si ngayon? Si Sunny Buenaventura? Sa pagkakaalam nyo? Wala po akong alam kung nasaan na sa pagkaalam ko. Nagtago na eh. Kaya natakot na dito siguro sa ICC case. Isa yun. O ipapatay siya ni Mayor Rodrigo Duterte. Kung nag-isip sa ngayon, na katulad na pag-iisip ko, patay yan. Sigurado yan. Patay yan. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita